Paano po ito maipaparating po sa inyong tanggapan, Colonel? Opo, bago ko po sasagutin yan, kasi gusto ko po talagang sabihin dun sa mga nabibiktima ng ganyan, ay marami po talaga tayong naririnig na kung saan, kahit po pinagsasabihan na namin at sinasabihan namin dun sa kakilala, kunwari, nag-report po yung kakilala namin dito, pagsabihan nyo na yan kasi scam yan. So, hindi po talaga sila naniniwala Yes. kahit yung mga either kapatid, o kung sino man yung nagsasabi sa kanila, ang lagi nilang iniisip, totoo yung kausap ko, totoo yung kausap ko. Hindi yan manluloko. So kahit nga po maubos ang kayamanan niya, ay patuloy pa rin niyang ibibigay yung kung anong hinihingi ng suspect. Kaya yun po ang masakit doon para doon sa mga bahay nila, o kapamilya ba nila, o anong tawag na kapuso, o kapatid. So, yun ang nakakasama po ng nakakalungkot mang isipin na kung ako nga po yun, para magagalit ka dun sa kababayan natin kahit pinagsasabihan na nga po namin na ako po mismo, yung may mga kakilalang tumatawag, sabi ko, naku, scam po yan. Kahit daw anong gawin nila, hindi po talaga naniniwala. Ayan. Kaya yung paggaganon po ay hindi po natin matutulungan ng biktima dahil siya po mismo na biktima, ayaw niya pong magreklamo dahil magagalit pa siya. Kahit kasama kami sa pinapagalitan niya, bakit daw kami nakikialam dun sa ginagawa niya? May alam ako, mga Yes. anak na ang kalaban, Blood. Miss Jackie. Yes. Kasi nagagalit yung mga anak. Yes They're po. warning their, yung kanilang mommy or your auntie Parents. na, Opo. na Yes po. huwag kang ma-engage niyan. Pero magkalaban na sila ng anak niya. Now, Colonel, is it Yes hard to po. track down? Let's say, for example, mayroon nag-materialize, may nagsumbong sa inyo. Is it hard to track down itong mga scammers na ito? Number 2, ano yung mga warning signs, ha? Warning signs na, teka muna, red flag na ito. Itong kausap ko na ito ay manluloko o scammer. Colonel, thank you. Ang gagawin lamang po dyan sa mga red flag ay talagang yung oras na nanghingi po ng pera yan at marami siyang dahilan dahil hindi Yes. natuloy, nanisgra. Ano-ano pa bang dinadahilan niya at alam niyang nakuha na niyang loob mo, ay ang kasunod po talaga kasi noon ay pera. So ano ba ang dahilan? Bakit pera po ang hinihingi nila? Siyempre, online po yan eh. Ibig sabihin, kahit anong gawin niya, alam nung kriminal na mahihirapan tayong hahanapin siya. Dahil alam natin na paggaganyan po, alam namin na either, ang lagi po namin nakikita dyan, gumagamit po yan ng mule or fake identity. Or minsan ang ginagawa po nila dyan, yung mga gumagawa nito, meron ding mga Pilipina na kung saan nagpapanggap na taga-immigration daw po siya, taga-custom, kung ano-ano pang, basta kung anong depende sa pinag-uusapan nilang dalawa. So talagang medyo challenging kung itutuloy yan. Kung ang challenge lang po talaga sa law enforcement is kung minsan hindi na po nagtutuloy yung biktima. Yun po ang, kumbaga, ako po na nag-iimbestiga po ako ng mga kasong ganyan. Kung minsan, naiinis din po ako dahil nagsumbong nga po. Tapos sa susunod, oras na i-follow up na namin, ayaw na niya. So, kumbaga, wala po kaming magagawa. Yun po sa mga challenges ng investigation. Pero kung cooperative naman po ang biktima at ibigay sa amin ng kung paano sila nag-usap, paano niya pinadala ang pera, sino yung mga nakausap niya, madali lang pong hanapin yan at mabilis pong kasuhan. At napakarami po nating tinuluyan dyan na kinasuhan at nung nilabasan po ng warrant of arrest, ay nahuli po. Para ma-advise natin ng gusto yung ating mga kababayan, may tatanong ako kay Colonel, ano ba talaga ang dapat na approach kapag ikaw ay biktima na? Yung mga nakakatanda, mga byuda na biktima nito, anong tamang approach dito, Colonel? Thank you. Para po kayo mabiktima ng ganyan mga scam, ay lagi po natin talaga tatandaan. Sabi ko nga po kanina, oras na nanghingi, kahit hindi nga po pera yan, at nanghingi ng identity mo, pa-uploadan mo ako ng information, or pa-uploadan mo ako, bigyan mo ako ng ID, kung anong birth certificate, passport man yan, oras na nanghingi ng mga ganyan na magdududa ka. Ay talagang, talagang scam. Lalo na po pag nanghingi po ng pera.
Kaya talagang scam po yan. So, ang ginagawa po talaga ng law enforcement, lagi kasi pong iniisip ng ating mga kababayan, o yung mga biktima po, akala nila, oras na nagsumbong sila sa pulis, akala nila, pulis na po ang gagawa. Ang lagi po natin tatandaan sa ating mga kababayan, kayo po ang biktima, hindi po kami. Tinutulungan po namin kayo para makilala natin kung sino po yung nanloko sa inyo. Dahil sa batas po, pagkakatulad po ng ganyan, yung mga klaseng scam ay personal po yan na complaint. Hindi po yan katulad nung minor ang biktima. Kahit wala pong magre-reklamo, ang estado po ang magre-reklamo. Ibig sabihin, pati po kami, pwede po kami magreklamo. Pero yung panloloko o scam sa online, hindi po kami pwedeng magreklamo dahil hindi po kami ang nabiktima at hindi po kami yung naaloko. Kayo po yun. So, patuloy po yung, kumbaga, suportahan niyo po kami. Sabi nga niyo po kanina, Ma'am Ani, na talagang matagal po ito. Hindi po ito isang araw, 2 linggo, 1 buwan. Aabutin po yan ng 7 buwan. Minsan nga po, taon pa yan eh. So, That's yung mga correct, kababayan that's natin correct. talagang nagagalit din sa akin. Bakit ang tagal? Sabi po namin, po ang sinasabi ng batas. Kasi pag nagkamali po ang law enforcement, madidismiss po yung kaso, pwede po kaming kasuhan. Kaya nag-iingat din po kami. Sana yun po ang maintindihan ng ating mga kababayan.